Ang biglaang pag-atake ng Japan sa hukbong pandagat ng Estados Unidos sa Pearl Harbor ay naganap noong Disyembre 7, 1941. Ang pag-ataking ito ay sinundan ng pag-atake sa mga base militar ng Estados Unidos at Britain sa Pilipinas, Guam, Midway Island, Wake Island, Malaya at Hong Kong. Ito ang nagtakda sa pagpasok ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pag-ataking ito ay nagpatindi ng lumalalang ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Japan. Ngayong araw, ating tunghayan ang mga pangyayari sa paksang ang mga Hapones sa Pilipinas. Ang pananakop ng Japan sa Pilipinas ay naganap ilang oras matapos ang pananalakay nito sa Pearl Harbor. Para sa mga Hapones, mahalaga na mapalis nila ang mga hukbong Amerikano sa Pilipinas upang walang makahadlang sa kanilang balak na sakupin ang yamang likas na langis sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Sa pagkakataong ito, ang Maynila ay idiniklara ni General Douglas MacArthur bilang open city sa payo ni Pangulong Quezon upang maiwasan ang pagkasira nito. Samantala, ang pamahalaang Commonwealth naman ay lumikas patungong Corregidor bago tumuloy sa Australia at magkatapos sa Estados Unidos. Sa puntong ito, iniwan ni General Douglas MacArthur ang Field Marshal ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ang kanyang mga tauhan sa Corregidor noong Marso 11, 1942 at naglakbay patungong Australia. Ito ang naging daan upang humina at tuluyang matalo ang depensa ng Bataan na naging dahilan ng pagsuko ng 76,000 sundalong Pilipino at Amerikano na gutom at may mga karamdaman. Sila ay sumuko sa kamay ng mga Hapones noong Abril 9, 1942. Ang pagkatalong ito ay nasundan kaagad ng Marcha ng Kamatayan o ang tinatawag nating Death March, kung saan namatay o napatay ang may 7,000 hanggang 10,000 sundalo. Dahil dito, tuluyan ang nasakop ng mga Hapones ang Pilipinas.